Welcome sa panibagong video natin. So, tuturuan ko kayo kung paano mag-create tayo ng USB or pin drive or flash drive para mag-create tayo ng create bootable Windows operating system para makapag-install tayo sa ating laptop or desktop. So, first po is punta po tayo dito sa Rufus. Then, run lang po natin. So, makikita natin, mayroon na po akong linagay. Ito po, mayroon na po akong linagay na aking drives, USB. Yan po. So, kailangan lang po natin, yan, USB, then select lang natin yung ISO, Windows 10, naka-GPT po siya. Ayan, pwede man NVR or GPT. Then, start lang natin siya. Then, okay. So, yun po. Hintayin lang natin siyang matapos. Creating file system. So, that is kung paano natin mag-create tayo ng bootable Windows operating system. Para pag nag-install tayo sa ating laptop, para sa ating desktop, mas madali natin siyang ma-install. Dapat, kailangan is bootable po siya. Okay? So, wait lang natin siya hanggang matapos. So, copying files na po tayo. Wait na lang natin siya matapos hanggang 100%. Right? Yan lang po ang pag-create natin ng bootable USB for Windows 10 operating system 64-bit. Sorry po, wait lang natin siyang matapos. Okay, wait lang natin. So, copying file 7.9%. Bakit medyo wait lang natin siya. Yan, tumatakbo na siya. So, 8.4 10, 11, yan, copying files. So, wait natin siyang matapos ang ating yeah, 35, 37. So, medyo mabilis-bilis. Yung pag-Rufus natin, gamit itong version na 4.4, medyo latest na version na po siya ng ating Rufus. Okay, so kailangan natin yan. Pag naka-GPT po tayo, mga bagong motherboard. Pag naka-NVR po tayo, yung mga old motherboard natin ang pwedeng ma-install. So, dalawa naman yan na image, pwedeng 32-bit and 64-bit. So, pag naka 64-bit, dapat sa requirements ng laptop natin or sa desktop natin, ay dapat nandun po siya. Para pag-install natin ng 64-bit, kayang-kaya. Then, kung tayo ay mga baguhan na mga aspiring technician or hindi po technician na gaya nito napapanood lang sa YouTube kung paano mag-install ng operating system. So first was titignan po natin yung requirements ng ating laptop or desktop. Kung pwede bang i-install si Windows 10, si Windows 7, si Windows 8, si Windows 11, ganyan. Please look for the requirements. Titingnan natin yung requirements kung pwede ba itong image na i-install ko dito sa laptop na to. Kaya niya ba? Kaya niya bang install? Pwede ba siya? Ganun po ang mga requirements. Gaya ng Windows 11. So, sa Windows 11, mas marami po ang restriction. Pag hindi po kaya ng iyong laptop, hindi nyo po yan ma-install. Okay? So, dapat kailangan nyo po titingnan po yung lahat ng requirements ng ating unit. Okay? Yun lang po
Yun lang po about sa pag-create natin ng USB para at least, kasi ang iba, bakit nga hindi na-install yung Windows 11? Mataas naman yung specs ng aking unit. So, hindi mo tiningnan na wala pala siyang requirements ng Windows 11. Kaya hindi siya makapagpatuloy or may error yung ating ah, installation. O, yun lang po kasimple. Sabi nga, pagdating po sa computer, pag marunong ka po sa instruction, yun po. So, ayan, medyo matagal-tagal Ayan, 60% pa lang. Copying ng ating ISO image natin.
So, kailangan nating hintayin siya para matapos para sa ating pag-create ng bootable drives natin para ma-install natin ang operating system. So, ganun lang po. Wait lang natin siya para matapos. Okay. Wait natin matapos hanggang matapos siya. So, kailangan natin hintayin 89%. So, medyo malapit na siya pa magiging 100% ang ating status ng pag-create or pag-copy ng ating ISO para sa papuntang flash drive natin or pin drive natin para ma-install natin siya sa ating laptop and desktop. So, yan lang po kung paano natin makapag-create ng bootable drive po. Okay, para maka-install tayo sa ating laptop. Para kung gusto nating i-upgrade ang ating Windows,
sa paggamit ng ganyan, gamit ang flash drive and you pen drive para makapag-install tayo. So, yan lang po. Kung wala kayong Windows, download na lang kayo kung saan pwede kayo makapag-download. Sa Windows naman siya, pwede siya mag-download or any browser, pwede nyo i-download ang Microsoft ang operating system. Gawa ng Windows na. Almost 96%, 96.9%, 96.9. So malapit na. I think 4% para matapos na natin yan. So just wait lang natin siya matapos. So kailangan po natin konting pasensya. Kailangan natin maghintay. Yun po. So, kailangan natin hintayin 97.6% sa atin. So, medyo matagal-tagal siya mag-copy ng bootable operating system papunta sa ating flash drive or sa ating pen drive. Kailangan natin hintayin. Ayan. So, 99.5%. So, wait lang natin siyang matapos. Pag natapos yan, so, pwede na natin siyang i-install sa ating laptop or desktop natin. So, yun lang. Ganun lang po kadali. Mag-create tayo ng bootable drive. Ayan. So, ready na for installation. So, pag clinic natin yung start, kung mayroon tayong panibago ulit. So, kuklose na lang natin kasi wala naman tayong wala na tayong i-create. Yan, close. Titingnan natin dito. So, ayan po. Nakita nyo, mayroon na siyang symbol ng installation para sa Windows natin. So, yun na po. Pwede natin siyang i-install sa ating operating system. Sa ating para mayroon na tayong operating system, install na natin sa ating laptop or sa ating desktop. So that's it guys for my video. Kung nagustuhan niyo itong video ko, please like and subscribe in my YouTube channel. Abangan nyo sa mga susunod pang video. See you guys.